susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Nagkagulo sa mansyon ng mga De La Costa matapos ideklara ni Lola Aurea na si Ina ang tagapagmana ng lahat ng ari-arian niya pati na ang De La Costa Food Corporation. Hindi matanggap ni Juana na wala silang mamanahe ni Yuan sa lola nila kahit na sila pa ang tunay na apo at walang magawa ang abogadong si Charlie sa desisyon ni Aurea. Pati si Charlie na may 1% sa kumpanya nagulantang nang ideklara ni Lola Aurea na si Ina ang solong tagapagmana niya at kumuha pa ito ng ibang abogado. Ang hindi alam ni Charlie, wala nang tiwala si Lola Aurea sa kanya dahil nagpapahalata ito na kinakampihan niya ang kambal at kontra rin siya sa pagpapatira kay Ina sa mansyon. Naaamoy kasi ni Lola Aurea na parang pera lang ang habol ni Charlie sa kanya at hindi nito kayang gawa ng solusyon ang nangyaring aksidente sa restaurant niya. Kaya napilitan si Lola Aurea na kumuha ng ibang abogado para asikasuhin ang pag-donate ng ari-arian niya at pinaghirapan niyang kumpanya sa taong karapat-dapat, si Ina. Sinigurado talaga ni Lola Aurea na walang may makukuhang mana si Juana at Johan dahil alam niya na hindi niya totoong kadugo ang kambal dahil anak sila sa iba ni Sonia. Gumuho ang mundo ni Lola Aurea nang madiskubre niya na hindi pala tunay na anak ni Rodante si Juana at Johan dahil pinikot lang pala noon ni Sonia ang kanyang anak. Mabibisto na rin ni Lola Aurea na pera lang ang totoong habol sa kanya ni Charlie dahil nag-iba ang reaksyon nito nang sabihin niya na walang makukuhang mana ang mga anak niya. Kaya pala kinakampihan ni Charlie si Juana at si Johan kaysa sa anak niyang si Francis dahil si Francis ay ampun lang pala niya dahil ang kambal ang tunay niyang mga anak. Papayag kaya si Ina na mapunta sa kanya ang mana para makaganti sa kambal. Ilalantad na kaya ni Lola Aurea na hindi niya tunay na apo si Juana at Johan. Abangan.